morning mga kasambahay. Matapos nga po ang legal consultation, dako na po tayo sa ating medical consultation. At para sa ating usapang pangkalsukan ngayong umaga, syempre, kasama muli natin ang nagpapaganda sa marami. Sa mga host dito sa Good Morning Kuya, walang iba, Dr. Sara Barba Cabudil, ang ating aesthetic dermatologist. Doc, good morning! Good morning, Ate Lee, at good morning po sa mga kabubukas pa lamang po ng kanilang mga television. Yes, kailangan muli namin ng expertise mo. Okay, Kasi ano po ngayon yun? na malamig, very cold ang season. Yes. At pagka malamig po na ganyan, marami talagang mga bagay-bagay yung tumutubo sa ating mga balat. Bagay-bagay kasi hindi naman namin alam kung ano itong mga tawag na ito. Ano ba Okay, yung Ate. pinaka-common na nagiging problema namin pagka malamig ang panahon? Actually, the most common would be, pagka taglamig, would be yung dryness muna, diba? So parang, pagkasama kasi ng dryness would be itchiness, no? And after sa scratch, nagsusugat na. Yun yung common. Okay, pero yung topic natin yata ngayon, Tilin, yung cold urticaria, Oo nga, ito yung nangyayari din dun sa mga individuals na may nagde-develop ng allergic response dun sa pag na-expose sila sa lamig. Okay? So, pero ito, it is not very common. Actually, it's one of the rare and strangest skin problems, no? Okay, yes, Rina. Ano po ba ang manifestations kapag meron kang cold urticaria? Anong makikita mo sa mga skin? Okay, so una, i-define muna natin what urticaria is, no? Ito ay parang, it is actually an allergic reaction or a hypersensitivity reaction to a certain trigger. So, sa cold urticaria, dun ka nagde-develop, dun kami allergy sa lamig. Okay, so pwede yan yung dahil taglamig, so nagde-develop ka generalized buong katawan kasi ikaw naman yung na-expose sa lamig. Kumbaga pumasok ka sa isang air-conditioned room, no? Pwede rin naman, kunyari, kakain ka ng ice cream, pwede mag-trigger yon. Okay? So, sa mga taong predisposed, no? Pwede rin yung, kunyari kahit naligo ka lang, tapos yung cold na tap water, makaka-trigger din siya. So, dahil sila, allergic sila doon, kahit ano na, basta malamig yung temperature, okay, so, ano na yon, lalabas na yung mga pantal-pantal nila. We call these things wheals. Okay, yung parang mga spongy na parang rashes na nakikita. All over the body All over yan, the Doc. body. Depende. Kunyari, for example, meron naman na, say for example, meron akong nagamit na may nadikit sa akin na bagay na malamig, no? So, doon lang magde-develop. Okay. So, meron kasi nga tayong tinatawag na ice cube test. Okay? So, kumukuha ng ice cube or actually kahit hindi naman ice, anything na in-store mo sa freezer, ididikit namin yun dito sa forearm for 10 minutes. Okay? So, yung positive result, ibig sabihin kung yung individual meron siyang cold urticaria, in 5 minutes after nung exposure, you expect the individual to form rashes dun sa area of contact. So, isa yun sa magandang way ng pag-check. Ma-check mo. You mentioned kasi, di ba, hindi naman lahat tayo ganun. Kasi Yes. meron nga yung iba sobrang cold rare na wala nga kasi naman to eh. silang ganun. Does it have to do anything with the family history? Okay. Meron bang genetic? So, merong, definitely, di ba, Doc Bong, alam natin, may mga atopic individuals, may mga pamilya ng hika, may ganon, okay? Pero meron din mga certain illnesses o kaya gamot na pwedeng mag-trigger dito. Okay. Okay. May isa pang tanong ko kasi, certain degrees of temperature, di ba meron kasi extremes. Katulad sa atin, medyo nakakaramdam tayo ng konti. Sa atin kasi malamig na to kasi we're very used to it. Yung Tropical hot country kasi. tropical country. Pero yung ganito ba, na parang pagpupunta ka lang ng Tagaytay or Baguio, na parang bago lang sa pakiramdam mo, pwede na ring ng urticaria yon. Sa mga taong meron talagang allergy sa cold temperature. Pero sa atin na normal, wala. Doon sa mga predisposed, pagpunta nila ng Tagaytay, pwede yun. Even kunyari, magbukas lang sila ng refrigerator kasi we Pwede know na na kagad. ang ref temperature would be 2 to 8 degrees centigrade, no? So yun, pwede rin. Kaya nga dapat, para sa kaalaman po ng ating mga tagapanood, lalo na po yung mga, kunyari, bata pa lang na-trigger na po yung cold urticaria ng mga kabataan, usually, chine-check mo din pati sa school kung air-conditioned po ba yung room. So, syempre, hindi natin gugustuhin na magkaroon ng attack. Kasi more than the rashes na nag-a-appear po sa balat, ang kinakatakot po natin, like any other form of allergies, would be yung anaphylaxis. Ang anaphylaxis po kasi ay yung parang yung mga muscles dun sa bronchi natin, yung daanan ng hangin, para
siyang napipiga. So in short, wala pong makadaan na hangin and pwede pong ikamatay din ito. So yun ang nakakatakot. Dr. Eve mentioned kanina yung mga kind of rashes, pabilog siya, parang makati siya. Eventually ba, kasi yung ibang mga kababayan natin, pagka ganyan lang, yung hinahayaan lang nila. Pagka napabayaan ba ito, ano ang pwedeng mangyari? Does it usually, kasi may mga kating nawawala kaagad, may mga kati namang tumatagal. Itong klase ng kati na ito, nagtatagal ba to? Hindi nawawala hanggang ginagamot mo? Hindi mo Okay, ginagamot? for allergies, hanggang nandun ka, hanggang may allergen, ibig sabihin, nandyan yung nagbibigay ng reaction dun sa balat mo, hindi siya mawawala. Okay. Okay, so, basically, kung sa skin lang naman, syempre, aside dun sa fact na pwede kasi may pamamaga ng balat, no? We expect kasi yung water content dun sa deep layer of the skin, which is the dermis, umaakyat siya kaya nagpapantal ng malalaki. Okay po. Ang pwede mo lang na nakakasama lang ng loob would be, after nun, may chance na baka mag-darken. But, ang mas concerned tayo would be, kaya gusto natin stop yung allergic reaction would be yun nga, yung possibility of anaphylaxis. Oo, ang takot Okay. ko kasi, kailan dapat itakbo or ipakita ka agad sa dermatologist yung pasyente? For example, bata pa napansin mo, kailangan ba may monitoring na yan all throughout their lives? Yes. Pagka-diagnose Ganon. na ng cold urticaria, we advise the patient na dapat hindi siya mag-isang naliligo sa swimming pool o kaya pag sa banyo, monitor yung temperature ng pampaligo niya. Kasi kung kunyari, nag-swim and then mag-isa lang, syempre, prone siya, baka mamaya malunod, kakamatay. And then also, syempre, kung saan siya iba-ibang lugar pupunta, hindi mo rin controlled naman yung ibang environment mo. Kung kunyari, yung, hindi mo naman pwede ipapatay yung aircon or what. So, maganda, bukod sa dermatologist, mag-consult din sa isang allergologist. Para baka mamaya severe pala yung ano niya, yung cold urticaria niya. So, dapat at least maturuan siya kung paano ba magbaon ng EpiPen, epinephrine yun na kailangan i-inject pag in case na more than the rashes that have been visible dun sa skin, nag-uumpisa na rin mahirapang huminga. Oo, parang hika rin talaga, no? Yes. Meron pang emergency. Oo. Under yan sa group ng hypersensitivity reactions, yung mga hika, tapos pati ito mga urticaria Dok, or diba hives. kasi yung sa hika, meron kang minsang iniinom na parang maintenance para ma-prevent mo yung attacks mo for severe cases like that. Pwede ba, meron bang gamot na pwede kang iniinom para kung pupunta ka sa mga malalamig na lugar, kung hindi mo maiiwasan, pwede kang uminom nun para hindi ka atakihin? Actually, kung preventive measures, Atelin, ang prevention would be, wag kang mag-expose sa malamig. Okay? But siguro, magbaon ka na lang ng antihistamine, no? Yun. Marami naman, like you have like mga celestamine, you also have yung hydroxyzine, yung mga cetirizine, may mga ganon, no? So, pwede ding magbaon ka nun. But, of course, kahit nakaramdam ka na, hanap ka na rin ng nearest na clinic or basta may makita kang doktor para mas ma-manage po ng tama. Okay, so importante siguro talaga, Doc, alamin mo kung Yes, may ganun kang Ate. klaseng karamdaman para ma-monitor mo siya at maiwasan mo yung pagsumpong or pag-atake na hindi naman pwede rin maging cause ng death ng isang tao. Tama ka no? dyan, Ate Lynn. Kailangan monitor talaga. Kailangan may good friendship kayo sa inyong mga doctors. Yes, Katulad Ate din ni Dr. Sara Barba Cabudil, ang ating aesthetic dermatologist, kay Doc Bong Santiago. Mababait naman yung mga doctors eh. Kailangan lang tayo magkaroon talaga ng relationship with them. Yes. Hindi yung kung kailan tayo may nararamdaman, tsaka lang tayo pupunta para magpa-check up. Tama yun, Ate Dapat na Lynn. meron tayong yearly check-up para maiwasan natin ang karamdaman. Once again, thank you, Doc. Maraming salamat. Thank you, Ate Lynn. Ay, marami tayong natutunan ngayong umaga sa ating segment, Kausapang Pangkalusugan.